Hi guys, so quick tutorial lang po yung client po kasi is magpapagawa daw ng logo sticker for sa acrylic nilang standee. So yung size nun is mas malaki compared sa pinagpiprintan ko, which is A4 lang. So ang ginawa ko, hinati ko yung isang logo para magkasya sa sa isang A4. Bale ganito na siya. Ito. Yan. So, ang ginawa ko is, gumawa ako ng line na ika-cut ko later para yung tugtong niya is perfect. Ayan. Diyan ako magka-cut. Yan. Tapos, sa kabila naman ito. Ayan. Ayan yung mark niya. So, diyan ako magka-cut. Tapos, ito naman is, ang gusto nila is nasa kabila. Kunwari ito yung harap, tapos transparent yan na acrylic. Ang gusto nila is nakadikit daw sa likod, kaya yung print ko nito ay naka-mirror. Ganito siya. Naka-mirror yan. Kasi pag dinikit mo yan sa kabila, yung dikit niyan nandito yung dikit. Bale, transparent sticker po ito. Yan. Di ko pa makuha. Wait lang. Teka lang. Wait for a while. Ayan. Bale, transparent sticker po ito. Yan po siya. So, kung makikita nyo, pag dinikit mo siya sa transparent din na material, kagaya ng acrylic, is hindi masyadong makulay. Ito, yung part na to, hindi masyadong makulay. Kaya, ang solusyon ko dyan is maglagay ng white background. Kaya, ang gagawin ko, maglalaminate ako ng white dito para pag dinikit mo siya, kitang-kita mo na yan, yung design. Pakita ko. Ngayon, nag-ready na ako ng ito, vinyl din to, pero hindi to transparent. Ito, ilaminate ko siya dito. Tapos, pagkita ko sa inyo mamaya pag nadikit ko na. So, wait lang. So, ginawa ko, nag-cut muna ako dito sa dulo. Kinuha ko to. Tapos, nag-cut ako. Ayan. Nakat ko na, saka naman siya didikit dito. Ayan. Make sure na pantay sila. Kasi once na madikit mo na yan, wala nang balikan. Wala nang babalikan. Ayan. So, pag pantay na yan, ganyan. Ngayon yung isa naman. Kuha ko ulit. Ito siya. Ngayon, para mabilis mo siyang madikit. Yan. Tanggal ka lang ng konti. Ayan. Tapos gupitin mo ba yung dulo? Ayan. Ito na. Ito naman sa kabila. Ayan. Tapos laminate na natin. Yan, so after natin malaminate, yan, may konti pa siyang tawag dito. Nakikita pa yung mga lines na ginawa ko. Ayan, yan yung gugupitan ko. Pag nagupit ko na siya, kita ko sa inyo. So, kailangan ko na siyang gupitin. Ayan, so di siya masyado makita, kaya ang ginawa ko is ito, ayan.
nakat yung mga isa. Hi guys, so nahirapan akong ikat siya nung nandito siya sa taas, yung ilaw. Kaya ang ginawa ko, binaba ko yung ilaw, tsaka kumuha ko ng salamin. Ito, basag na salamin. Yan, tapos nilagay ko dito sa ano ko, sa stand ko ng Huion, ng drawing tablet, para naka-incline siya, nakaganyan. Tapos ito, ayan, mas madali mo siya makita sa kabilang side. Mas smooth siya pag nakat gamit yung cutter. Ito gamit ko, mas madali mo siyang may slide nakat. So ito na yung result. Ayan, kung makikita nyo, ayos na ayos siya. Pakita ko sa inyo, ayusin ko lang yung setup, tapos pakita ko sa inyo. So siya lang, tapos ito, nakat ko na. Ayan, bale nakat ko na siya.